John chapter 3. Praise God. John chapter 3, reading in NASB mga kapatid. John chapter 3 verse 1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. For no one can do these things that you do unless God is with him. Pero si Jesus, alam na yung pakay niya. Sabi ni Jesus, tama na yung kuskus balangos mo. Tama na yung maraming tseche boreche. Alam ko kung ano ang gusto mong malaman. Gusto mong malaman ano ang sagot ko, paano makapunta sa langit. Praise God. Sinong gustong makapunta sa langit? Taas ang kamay. Sinong ready na mamayang gabi? Hallelujah. Gusto natin pero ayaw muna mga kapatid. Ang gulo talaga natin. So alam na ni Jesus anong pakay niya. Gusto niyang malaman paano mapunta sa langit. At directly sinagot na siya ni Jesus. Walang hi, walang hello. Sabi agad ni Jesus, Truly, truly, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born. Can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. I don't care ano ang opinion mo, paano makapunta sa langit. Isa lang pong document ang nagbibigay ng sagot. Paano makapunta sa langit at ang Bible po, ang final only authority. Paano makapunta sa langit at ang sabi doon, we must be born again in water and of spirit. Mga kapatid, that which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. Verse 7, do not be amazed that I say to you, you must be born again. Hindi sinabing, you can be born again, or you should be born again, or you would be born again, or pwede mong itry to be born again. But the word is, you must. Kailangan ito, mga kapatid. Kahit gaano kaganda ang iyong buhay, if you are not born again, hindi ka makapasok sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Apiran mo yung katabi mo, sa kanan, sa kaliwa. Sabihin mong, you must be born again. Praise God. And you may be seated, mga kapatid. Isa po sa inspirasyon ko sa pagiging evangelist ay si Evangelist George Whitefield. He is one of the most prominent evangelists noong 1800s. At palagi, mga kapatid, pag siya'y nangangaral, 30,000 to 40,000 po ang nakikinig, inaabangan ang preaching ni Evangelist George Whitefield, mga kapatid. Hallelujah! At kahit saan siyang pumuntang lugar, ang lagi lang title ng kanyang preaching, You must be born again. Punta sa isang lugar, you must be born again. Punta sa isang lugar, you must be born again. Kung ikaw siguro nag-evangelist doon, Evangelist Vincent, baka ayaw mo na sumama sa kanya. Dahil kabisado mo na ang preaching niya. Paulit-ulit lang, you must be born again. Hanggat yung isang kapatiran hindi na nakapigil, sinabi na niya at tinanong, kinonfront si Evangelist Whitefield at sinabi, Evangelist Whitefield, bakit paulit-ulit ang preaching mo na you must be born again? At ang sabi ni Evangelist Whitefield, ang sagot niya, because, sister, you must be born again. That's why I'm preaching it tonight, mga kapatid. You must be born again. I don't care kung laki kang Katolik, you must be born again. I don't care kung deboto ka, Jehovah's Witness, hallelujah, dating daan, Iglesia ni Cristo, Salvation Army, anumang relihiyon ang kinalakihan mo, ang sabi ni Jesus, kahit sino ka pa, you must be born again.
ang pagiging born again, ang greatest miracle na ginawa ng ating Panginoon. Marami nang ginawa ang Diyos na kamangha-mangha at kagilagilalas, pero wala nang mas dadakila pa na ang isang patay na kaluluwa at patay na espiritu ay ginawang born again ng Panginoon. Salamat sa miracle ni Lord. Hallelujah. Throughout the years sa aking kasama sa United Pentecostal Church, marami akong nakita, mga kapatid, na mga may sakit na pinagaling ng Panginoon. Hallelujah. Nung nakaraan doon sa Bacolod, kasama si Pastor Samulde, hallelujah, nakita ko, pinag-pray ang mga bulag at nakakita yung mga bulag. Yung mga bingi ay nakarinig, mga kapatid. Hindi yun nangyari 2,000 years ago. It's just 2 years ago. Nakita ko ang miracle ng Panginoon. Pero kahit nakaka-amaze yan, hindi yan ang pinakadakilang miracle. Ang greatest miracle ay ang makita mo ang dating makasalanan. Ngayon nagsisimba na. Ngayon Bible na ang hawak. Ngayon nag-church na. Ang greatest miracle ay yung dating drug addict. Ngayon naging pastor na. Ngayon ginagamit na ng ating Panginoon. Ang greatest miracle ay makita mo yung dating sugarol, yung dating sabungero, yung dating wala sa ayos ang buhay. Ngayon ay naglilingkod na ng tama. May holiness, may modesty. The greatest miracle ay ang mabago ang ating buhay. Hallelujah! And it will not happen until you are born again. Ang greatest miracle ay hindi po when Jesus turned water into wine, but the greatest miracle when Jesus turned a sinner into a saint. And tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Tingnan mo, sa kanan kaliwa. Akalain mo, binago ng Diyos yan, mga kapatid. Maalala nyo pa mga itsura natin dati? Mukha tayong anak ng kadiliman, mga kapatid. Mga itsura natin noon parang walang future. May iba sa inyo dito, dati rin kayong nagmamak sa mga Pentecostal. Dati rin kayo nagpo-persecute at tinatawanan. Parang mga baliw tong mga Kristiyano, mga Pentecostal. But look at you right now. Isa ka na rin sa nagpupuri. Isa ka na rin sa sumasamba. Isa ka na rin sa ginagamit ng Panginoon sa likod ng pulpit. Paano nangyari yon? It was not because of our greatness, but it is because of the goodness of Jesus Christ. He made us born again. Hallelujah, hallelujah. Sino po dito ngayong gabi? Be honest, huwag kayong mahiya, mga kapatid. Sino sa inyo dito ang gusto mabago ang inyong buhay? Hallelujah. Mukhang satisfied na kayo sa buhay nyo, mga kapatid. Hallelujah. Taas ulit ang kamay na gustong mabago ang buhay. Thank you, Jesus. Napakadaming kamay, mga kapatid. And I'm going to tell you, ang bagong buhay ay hindi manggagaling sa bagong bahay. May iba nagsasabi, Lord, bigyan mo lang ako ng bagong bahay. Magpapakabait ako, Panginoon. Pero hindi bagong bahay ang solusyon sa bagong buhay. Hindi bagong trabaho ang solusyon para mabago ang iyong buhay. Hindi bagong career ang solusyon para mabago ang iyong buhay. Hindi bagong mukha, dahil di na talaga mabago yan, mga kapatid. Kahit may Holy Ghost ka na, ganyan na talaga yung mukha na yan. Hindi na yan mababago. Hindi bagong damit ang solusyon para mabago ang iyong buhay. Hindi bagong sasakyan ang solusyon para mabago ang iyong buhay. May iba sa inyo, pabulong siguro iniisip, sana palitan na ni Lord yung asawa ko. Promise, bababago ang buhay ko. I'm going to tell you, hindi new husband ang solusyon for a new life. Hindi new wife ang solusyon for a new life. New life comes from new birth. Kailangan mong maisilang magmuli para ikaw ay magkaroon ng bagong buhay. Kung gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, you must be born again. Do you hear me? Hindi New Year's resolution, hindi rehab, hindi psychotherapy or psychology. You must be born again. At doon nagkakaroon ng totoong pagbabago ng iyong buhay.
Pero sa inyo na ayaw niyong magbago, threat si Jesus para sa iyo. You are afraid of Jesus. Kasi alam mo, walang taong hindi na-encounter si Jesus at hindi nagbago. The people that hate Jesus are the people who wants to stay the same. Kung gusto mong manatili sa drugs na yan, huwag mong i-encounter si Jesus. Kung gusto mong manatili sa addiction na yan, huwag mong ma-encounter si Jesus dahil it's impossible na ma-encounter mo si Jesus and you will stay the same. Napakadaming prostitute na binago ng Panginoon. Dating mga drug addict, binago ng ating Panginoon. Dating mamatay tao, binago ng ating Panginoon. Dating bihag ng homosexuality, immorality, binago ng Panginoon. How does it happen? They were born again by water and of Spirit. According sa study ng mga psychologists, isa po sa pinaka-imposibleng mangyari sa tao ay ang magbago ang buhay. Sabi nila, once a cheater, always a cheater. Once a chain smoker, will always be a chain smoker. You believe that? Sabi ng mga doktor, mga kapatid, pag ikaw daw ay addict sa sigarilyo, imposible na mahinto mo na yun. Kasi pag mahinto mo siya, hahanap-hanapin yun ng katawan. At pag hinanap yun ng iyong katawan, hindi ka komportable at masama, hindi siya maganda sa pakiramdam. Once a drug addict, it's always a drug addict. Pero yun ang sabi ng mga doktor. Yun ang sabi ng mga researcher. Pero hindi yun ang sabi ng banal na espiritu. Tingnan nyo ngayong gabi, ang dami ditong dating chain smoker, pero binago ng ating Panginoon. Ang dami ditong mga manginginom noon, pero binago ng ating Panginoon. Dahil yung hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng gamot, hindi kaya ng rehab, kaya ni Jesus Christ. Kaya ni Jesus Christ. And I want to tell you tonight, Jesus is the answer. Jesus is the answer. Jesus is the answer. For your addiction, for your problem, Jesus is the answer. And today is the day of your salvation. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Pag naging born again ka, ito po yung panahon na babaguhin ng Diyos ang iyong mind, ang iyong heart, at ang iyong will. Kasi ang tatlong bagay na nagko-control sa buhay ng tao ay ang kanyang mind, which is his perception, ang kanyang heart, which is his affection, at ang kanyang will, which is his direction. Pag ikaw ay maborn again, babaguhin yun ng Panginoon from inside out to outside in, mga kapatid. Babaguhin niya ang iyong pag-iisip, babaguhin niya ang iyong puso, babaguhin niya ang iyong pananaw, mga kapatid. Hallelujah! Ang isa sa nagkokontrol sa buhay mo ay ang iyong pag-iisip. In Isaiah 55:7, basahin ko sa Tagalog, ang masama ay magtalikod sa kanyang lakad at ang manggagawa ng kasamaan ay magtalikod sa kanyang pag-iisip. Hallelujah! Lahat ng mga masasamang action ay produkto ng masasamang kaisipan. Hindi ka gagawa ng lustful act kung hindi muna nagsimula sa lustful thought. Wala namang isinilang na masama agad eh. Meron ka munang mga dinownload, inabsorb ng iyong isip, hanggat unti-unti yung mind mo kokontrolin yung desisyon mo. At kung ano ang meron sa loob, it will come outside, mga kapatid. Ang isip ng tao, ang pinakamahirap na project sa lahat ng project. Ang pinakamahirap gawin sa lahat ay baguhin ang pag-iisip ng tao. Papakilala mo si Jesus, sasabihin, deboto kami. Pakilala natin ang Panginoon. Hindi, meron na kami ganito. Napakahirap pong baguhin ang isip ng tao.
mas madali pang pumunta sa moon kaysa baguhin ang isip ng katabi mo, mga kapatid. Hallelujah. Pag yung isip niya, gwapo siya, hala, kahit anong gawin mo, ipakita yung katotohanan, hindi talaga siya nadadala, mga kapatid, dahil fix na yung kanyang pag-iisip. Naniniwala siya na gwapo siya kahit mukha siyang lubot, mga kapatid. Hallelujah. Akala niya gwapo siya, pero fix na yung kanyang pag-iisip. Napakahirap pong baguhin ng pag-iisip ng tao, mga kapatid. But once you were born again, God will renew your mind. Babaguhin niya ang madilim mong pag-iisip at sisilawan ng kapangyarihan ng gospel at mag-iiba ang perception mo sa mundo. Once you were born again, yung akala mong mali, tama pala. At yung akala mong tama ay mali pala. Bakit nangyari iyon? Ang Espiritu ng Diyos ay tumagos sa iyong kaisipan at nagliwanag ang iyong paningin at nakita mo ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya huwag kayong matakot sa mga taong sarado isip. Pag ang Holy Ghost kumilos, basag yan. Pag ang banal na Espiritu ay kumilos, the Bible says, the Word of God is like a hammer. It shatters even yung mga bato-bato, mga kapatid. And the Word of God is like a fire. And the Word of God is like a sword, mga kapatid. Hallelujah. When you are born again, it will change your mind. But not only your mind. Ang isa sa pinakamahirap baguhin ay ang puso, mga kapatid. In Ezekiel 11:19, pag tayo ay naging born again, hallelujah, bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong puso. Let me tell you today, yung mga kabaklaan na yan, yung mga tomboy, mga naging ganyan, mga sirena, mga igsuon, bunga yan ng pakikinig sa kanilang puso. Sabi daw ng kanilang puso, kahit lalaki yung mukha nila kalbo, babae daw sila, mga igsuon. Hallelujah. Kasi yun daw ang sabi ng kanilang puso. As a matter of fact, ang gulo-gulo ng mundo ngayon kasi ang tao laging nakikinig sa kanyang puso. Ang sabi ng puso niya, gusto ko 2 ang babae ko. Gusto ko 3 ang babae ko. Sinunod niya yung sinasabi ng puso niya, mga kapatid. Hallelujah! Pero pag maglingkod ka sa Panginoon, the Bible says, God will give us a new heart. At yung stony heart ay papalitan niya ng heart of the flesh. So pag ang tao maborn again, hindi lang mabago ang isip, mabago ang kanyang puso. Yung isip, binago yung kanyang perception. Yung heart, binago yung kanyang affection. Dati ang mahal niya ay kasalanan. Pero nung naging born again siya, yung dating mahal niyang kasalanan, pinandidirian na niya. Bakit? Nabago na yung kanyang heart, mga kapatid. Yung mga nakareceive ng Holy Ghost, dati gusto nila ng sigarilyo, pero ngayon nababahuan na sila, mga kapatid. Dati gusto nilang pumasok sa bar, pero ngayon nandidiri na sila. Anong nangyari? Hindi sila minanipulate ng pastor o ng kahit ng anong reliyon. Ang Espiritu ng Diyos, binago yung kanilang affection. Kaya pag may mga new convert tayo, agad laging sinasabi, gusto ko palagi magsimba, gusto ko palagi ng Bible study, ayoko na ng mga worldly songs, gusto ko na palagi Christian song, gusto ko na palagi makinig ng preaching ni pastor, gusto ko na palagi makinig ng mga makalangit ng mga awitin. What happened? It is what happened to you when you are born again. Change of perception and change of affection. And thirdly, when you're born again, it will change your direction. Dahil babaguhin yung kalooban mo. Dati ang gusto mo yung nasusunod. Pero nung naglingkod ka sa Diyos, sinabi mo na, Lord, not my will, but thy will be done. Hindi na ako ang naghahari sa buhay ko.
Kaya ito ang dahilan bakit maraming ayaw maging Kristiyano. Takot sila na hindi na sila ang masusunod. Gusto nila yung damit na gusto nila. Gusto nila yung pera na gusto nila. Gusto nila yung trabaho na gusto nila. Huwag nyo kaming pakialaman. Ganon pag wala ka sa Panginoon. Pero nung nakakilala ka kay Kristo, hindi na yung gusto mo, yung gusto na ni Lord. Lord, ano ang gusto mong damit ko? Lord, sino ang gusto mong mapangasawa ko? Lord, ano ang direksyon ng trabaho para sa aking buhay? Nagkakaroon, mga kapatid, ng 180-degree turn sa isang taong born again. Maniwala man kayo o hindi, nung wala pa si Kristo sa buhay nyo, smile lang kayo, pero yung kaluluwa nyo, naglalakad na papunta sa impyerno. Papunta na sa dagat-dagatang apoy. Alam kong cute ka, alam kong pogi ka, alam kong maganda ka, pero sa harapan ng Diyos, papunta ka na sa dagat-dagatang apoy. Pero ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 33:11, say unto them, as I live, saith the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that wicked turn from his way and live. Hallelujah. Magbago ng kanyang direksyon at i-pursue ang buhay na binigay ng Panginoon. That is why I am proud to say that I am a born-again Christian. Iba na ang aking perception. Iba na ang aking affection. I now set my affections on things above, not on things of this earth. Iba na ang aking direction. Once you were born again, babaguhin ni Lord ang iyong isip. Babaguhin ni Lord ang iyong puso. Babaguhin ni Lord ang iyong direksyon. Pwede ko bang marinig ang pagpupuri ng mga born again? Pwede ko bang marinig ang sigaw ng mga born again? Dati ang puso natin nasa mundo. Dati ang isip natin nasa kasalanan. But now, we are now in the church. We are now cleansed. We are now washed. We are now sanctified. At binago tayo ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, binago na ba talaga yan? Hallelujah. Ang born again ay binago na ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. It doesn't matter who you are. It doesn't matter ano ang iyong tradisyon. It doesn't matter mabait ka man or masama. Mayaman ka man o mahirap. Maliit ka o matangkad. Mataba o manipis o payat. Lalaki ka man o babae. Ang sabi ni Jesus Christ, you must be born again. You must be born again. So in this passage in John chapter 3, pag-uusapan natin ang tao na ang pangalan ay si Nicodemus. Pag-uusapan natin ang credential ni Nicodemus, ang confession ni Nicodemus, ang command kay Nicodemus, ang confusion ni Nicodemus, at ang clarification kay Nicodemus. Now, just to be clear, kung meron tayong mga new convert dito or may mga baguhan, I want to remind you na ang pagiging born again ay hindi po institusyon. Ang pagiging born again ay hindi po relihiyon. Although alam ko, nilalagay natin sa ating mga fill-up form natin, mag-apply tayo ng trabaho, religion, nilalagay natin born again. Okay lang yun. Hindi kayo ma-impyerno doon. Pero alam natin na ang pagiging born again ay hindi po relihiyon. Ang pagiging born again ay karanasan. Ito, pag ang Diyos ay kumilos sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay, at binago tayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mga kapatid. Hallelujah! I pray tonight, kung hindi ka pa born again, you will experience tonight to be born again. Uwi kang born again! Oh, hallelujah! Lahat magsabing Nicodemus. Everybody shout Nicodemus! Sino si Nicodemus? Siya po ang pinaka-relihiyoso sa kanilang panahon, mga kapatid. Si Nicodemus po ay isang pariseyo. At hindi lamang siya isang pariseyo, kundi siya ang leading teacher ng lahat ng mga pariseyo. So kung merong pariseyo, ito ang pariseyo ng mga pariseyo. He is the leader of the rabbi. He is a premier theologian at master niya yung Old
Testament. Kabisado niya yung Pentateuch, Genesis hanggang Deuteronomy. Inaaral niya ang libro ng mga prophets, mga kapatid. Si Nicodemo po ay sikat. Hindi siya ordinaryong priest lang. Hindi siya ordinaryong worker lang sa church. Hindi siya ordinaryong servant doon sa templo. Siya po, mga kapatid, pwede nating tawagin na General Superintendent, mga kapatid. Hallelujah, sa mga Pariseo, he is prominent, he is respected, he is recognized, at alam natin according sa Bible, ano ang ginagawa ng mga Pariseo? Lagi silang nagfa-fasting twice a week. Nagbibigay sila palagi ng tithes, nanalangin sila araw-araw, mga kapatid. Ng meaning nga ng salitang Pariseo, it means separated ones. Sila ay hiwalay sa mga tao. Hindi sila ordinaryong tao. Hiwalay sila dahil humiwalay sila para aralin ang batas ni Moses. Humiwalay sila para gawin ang mga ritual doon, mga kapatid, sa templo. Pero tignan nyo, ang Pariseo na ito, ang premier na theologian na ito, ang laging nagtatights, sikat na guro, hindi niya alam paano maligtas. Hindi niya alam paano mapalangit. So it's possible na maging relihiyoso ka sa buong buhay mo, pero hindi ka mapupunta sa langit. Salamat sa 2 amen, 5 humikab, mga kapatid. Ulitin ko, kahit relihiyoso ka pa, hindi yan guarantee na makakapasok ka sa langit. Lagi kong sinasabi to, mahal bayad dito, sa inyo mura na lang, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng discount. Hallelujah. Maraming tao sa church na nagsisimba pero hindi naman sumasamba. Uma-attend pero wala naman ang attention sa Panginoon. Nakaupo lang, paluhod-luhod, pataas-taas ng kamay, pero pag Lunes hanggang Sabado, yung buhay natin ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Don't be fool, my brother and my sister, na porkit Kristiyano ka, iniisip mo, langit ka na. No, no, no. Don't be in love with the religion. Don't be in love with the denomination. You must be born again. And I love UPC. And I'm proud to be UPC. Ang license ko ay UPC. Affiliated ako sa UPC. Hawayin man ako ng maraming UPC. Hindi ako alis sa UPC. Sila ang paalisin ko, ako hindi ako alis. Pero lang, mga kapatid. Pero hindi UPC ang magliligtas sa iyo. Hindi UPC ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo, are you born again? Nabago na ba ang puso mo? Nabago na ba ang isip mo? O makamundo ka pa rin mag-isip? Baka may unforgiveness spirit ka pa rin. Baka may pride ka pa rin. Baka niyayakap mo pa rin yung worldly philosophy. I tell you, Christian, kahit matagal ka nang nagsisimba, God is speaking to you tonight. Born again ka na ba talaga? O Kristiyano ka lang, o banal-banalan ka lang, o Pentecostal ka lang, pero plasticostal talaga. Gawin nating totoo at tunay ang relasyon natin sa Diyos. Lagpasan natin ang relihiyon and be born again. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Dahil ganon, si Nicodemus, puno siya ng credentials. Siguro marami din siyang degree, Bishop Frank. Hallelujah. Siguro meron din siyang Doctor of Theology. Baka meron din siyang PhD. Samantalang iba, PH Care lang, mga kapatid. Hallelujah. Marami siyang degree, medal, meron na lahat. But he is ignorant how to be saved. Paano maligtas? And the Bible says, John 3:2, pumunta siya kay Jesus. Anong oras? Gabi. Bakit gabi? Kasi nahihiya siya na makita ng mga tao na yung idol nilang teacher, yung idol nilang guro, ay nagpapaturo sa anak ng karpintero na si Jesus Christ. Kaya itiniming niya na gabi, tago siya habang tulog na ang lahat, mga kapatid, walang nakakita. And he came to Jesus by night. At binola-bola niya, alam mo ikaw, Jesus,
alam kong galing ka sa Diyos dahil hindi mo magagawa yung mga himala na yan. Hallelujah. Kung wala ang Diyos sa iyo, makikita mo ngayon na yung premier na teacher naging estudyante sa harapan ni Jesus Christ. Hallelujah. Pero kahit anong sabihin natin kay Nicodemo, nagpapasalamat ako na honest and humble si Nicodemo. Alisin yung kanyang mga titulo at yung kanyang prominence at magpakumbaba at aminin kay Jesus na hindi niya alam paano maligtas. Mga kapatid, napakadali lang po maligtas. Magpakumbaba ka, lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, hindi ko alam. Wala akong alam sa Bible, wala akong alam sa Bible school, wala akong alam na Bible verse, pero gusto kong maligtas, Panginoon. Iligtas mo ko at God will, hallelujah, save them that are humble and a contrite heart and a broken spirit He will not despise. Hallelujah, hallelujah. At paglapit ni Nicodemo kay Jesus, sabi ni Jesus, alam ko na anong pinunta mo dito. Huwag ka na maraming daldal. Hallelujah. Alam niya na ang gustong tanungin ni Nicodemo, paano ba makapasok sa kaharian ng ating Panginoon? Hallelujah. And I'm going to tell you mga kapatid, kung merong bisita ngayon, hindi po relihiyon ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi po tradisyon ng relihiyon ang magdadala sa iyo sa langit. At isa sa kasinungalingan ni Satanas na wag niyong yayakapin ngayon ay yung sinasabing mag-ipon ka ng points papunta sa langit. Hallelujah. Maging mabait ka, magbigay ka sa mahirap, tapos, hey, dagdag points sa heaven, +1. Ganon mga kapatid, hallelujah. Lagay-lagay ka ng mga Bible verse sa Facebook, +1, hallelujah. Ganon mga kapatid, na feeling mo, iniipon. At ang dinadahilan mo pa, di naman importante yung church. Ano importante na nag-church ka, di ka naman nagbabago, di ba? Dami-dami ng tao sa church, mga judgmental eh. Kami, di kami nag-church, pero mababait kami. Ang importante naman, mabait kay. Kapatid, kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, may impyerno ka pa rin kung wala si Kristo sa iyong buhay. There is no other name given among heaven whereby we must be saved. But at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess. Hindi kabutihan mo ang magliligtas sa iyo. Faith mo kay Jesus ang magliligtas sa iyo. Sino ang minado mabait? Tasan kami ng mga mababait. Ayun, naulaw na kayo, mga igsoon. Hallelujah. Alam nyo bakit hindi maliligtas yung mababait? Kasi yung faith ng mababait ay nasa kabaitan nila at hindi kay Jesus. Sa ginawa ni Jesus sa cross. Lahat ng tao may faith. Ang problema, mali yung object ng kanilang faith. May iba may faith kay Buddha, may iba may faith kay Allah, may iba may faith kay Toto, Guapo, Apollo, Kibuloy, mga igsoon. May iba may faith sa scratch the surface. Pero kahit may faith yun, hindi yun saving faith. Ang saving faith ay faith kay Jesus Christ. I am the way, I am the truth, and I am the life. No man comes to the Father but by me. So kailangan ang faith mo kay na kay Jesus. Pero kahit ikaw ang pinakamasamang tao, gaya nung magnanakaw doon sa cross. Pero dahil naniwala siya na yung katabi niya ay totoong Diyos, sabi ni Jesus, today, thou shalt be with me in paradise. We are not saved by our good works. We are saved by grace through faith in Jesus Christ. Grasya sa pagtuo kay Kristo Jesus. Hindi sa Pope, hindi sa pare, hindi sa founder ng anumang reliyon. Dapat kay Jesus Christ lang ang iyong faith. At kung wala ang faith mo kay Jesus, wala akong pakialam kung giver ka, mabait ka, hallelujah, masunurin ka sa magulang mo, tapat ka sa asawa mo, you will burn in hell because you don't put your faith in Jesus. You put your faith in yourself, and that is pride. Oh, hallelujah.
Galit na yung mga mababait dito, mga kapatid. Hallelujah. No, hindi ko sinasabing huwag kayong maging mabait. Ang pinapoint natin, hindi sapat yung pagiging mabait para mapalangit. Na, alam ng ibang, di ko na sabihin yung reliyon, pero alam ng ibang reliyon, gaano kahirap maging mabait. Gusto yung malaman gaano kahirap maging mabait? Kailangan mo pang mag-effort para maging mabait. Kasi ganun ka kasama. Kailangan mo mag-effort maging mabait. Diba? Wala naman sa inyo dito nagplano na yung araw magiging masama ako. Hallelujah. Just be yourself. Masama ka talaga. Inayawa ka talaga, mga kapatid. Pero tingnan mo paano ang effort maging mabait. Ngayong araw, di talaga ako magagalit. Di mainit ulo ko. Kahit anong mangyari, hindi talaga. Pipigilan ko, di ako magmumura. Hindi talaga. Mamaya, mga kapatid, may nakabangga lang sa'yo. Ay, nagmumura ka na, mga kapatid. Ay, hallelujah. Ganun kahirap maging mabait. Kailangan mag-control araw-araw. Hallelujah. Kaya huwag mong ilagay ang faith mo sa sarili mo. Kasi tao ka lang na napapagod, nangihina, nauubusan ng pasensya. Pero salamat sa Diyos, hindi ako ang magliligtas sa ako. Si Jesus ang magliligtas sa akin. At sasabihin ko, Lord, mahina ako, pero ikaw ang aking kalakasan. At sa panahon na ako ay imposible maligtas. What is impossible to man, it's possible to God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Alam ng ibang reliyon gaano kahirap maging mabait, kaya nag-imbento sila ng isang lugar para sa mga medyo mabait at medyo masama. Hallelujah. May mga tao, alam ko marami yata dito, marang medyo anghel, medyo yawa, mga kapatid. Mga medyo ba? Alam nila gaano kahirap maging mabait, nag-imbento sila ng lugar na tinatawag na purgatorio. Ang lugar ng purgatorio ay ganito, hindi ganun kabait para mapalangit, pero hindi rin ganun kasama para maimpyerno. Mga sakto lang. Hindi naman talaga lagi naglalasing, pero yung mga, shot konti lang. Kapatid. Hallelujah. Hindi naman talaga ng bababae, pero tingin-tingin lang sa, internet ba? Hallelujah. Masama yun, pero hindi naman siya ganun kasama. So gumawa ng purgatorio para tayong mga medyo mabait at medyo masama, may waiting line pa tayo doon. Hallelujah. At habang nag-aantay tayo, pwede pang mapurga yung kasamaan natin at dalhin tayo sa langit. Kaya maraming nagsisimba doon kasi binibigyan ng empty promise, ng false hope. Pero wala yan sa Bible. It is appointed to man once to die. After this is not purgatory. It is judgment. Wala pong gray area, wala pong gitna, langit o impyerno lang, Jesus or Satanas lang. Mamili ka ngayon, sino ang iyong paglilingkuran? You make a decision right now. Do you want to serve Jesus or be burned in hell forever? Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank God wala sa kabaitan ng kaligtasan. Dahil baka si Pastor Frank lang ang maligtas. Dahil walang mabait sa atin. Maaaring sa opinion mo, mabait ka, pero sa ibang tao, di ka naman mabait. Hallelujah, ibang tao, blessed na blessed sa'yo. Alam mo siya, bait-bait talaga niyan. Blessed ako sa kanya. Pero sabi naman ng isang kapitbahay, bait ka dyan. Sus, kung alam mo lang puryagaba. Hallelujah. Iba ang sinasabi. At pwede mong lokohin ng tao na mabait ka. Pero pag wala ng tao at ikaw na lang mag-isa, lumalabas ang pagkasatanas, mga kapatid. So pwede kang mabait ka sa ibang tao at mukha kang mabait sa ibang tao. Pero sa standard ni Lord, Psalms 14:1, there is none that doeth good, no, not one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So ang tanong nyo ngayon, evangelist, kung hindi mabait ang maliligtas, sino ang maliligtas? Yung masama? Siyempre hindi. Swerte ng mga masasama. Hindi mababait ang maliligtas. Hindi ang masasama ang maliligtas. Ang mga born again ang maliligtas.
Good people will not be saved. Bad people will not be saved. But saved people that were washed by the blood of Jesus Christ, baptized in water, filled with the Holy Ghost. Sila ang maliligtas, not because of their works, but because of their faith. Hallelujah. Andiyan ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Nainis na kayo sa akin. Nainis din ako sa inyo mga kapatid. Titus chapter 3, verse 3, for we also were foolish ourselves. Dati rin tayong disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another, galit sa sarili, galit sa tao, galit sa gobyerno, galit sa lahat. Kahit sinong pang presidente, yaw-yaw, reklamo ng reklamo. Yun ang buhay natin noon nung wala pa si Christ. But verse 4, but when the kindness of God and our Savior and His love for mankind appear, anong sabi sa verse 5? He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Paano tayo naligtas? But according to His mercy. By washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Yung mabait bang naligtas? Hindi. Naligtas sila kasi mabait ang Diyos. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil mabait ang Diyos. At pag natanggap mo ang Diyos, automatic, babait ka rin. Get mo? Hindi kabaitan mo ang nagligtas sa iyo. Pero ang kabaitan mo, ang ebidensya ng kaligtasan mo. Di mo pwedeng sabihin na ligtas ka, pero yung ugali mo, way ayom, way batasan, mga igsoon. Pag nasa iyo ang saving power and grace ng Panginoon, hallelujah, magpuproduce ka ng good works. Ano yung good works? The fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, patience, temperance. Good works is the evidence of our salvation, but it's not the source of our salvation. Na walang aakyat sa langit at sabihin, andito ako kasi bait kasi ako. Ako na good ni. Hallelujah. No, doon tayo sa langit dahil mabait ang Diyos. And He made us born again. Si Nicodemo, akala niya ang kaligtasan ay nasa kabutihan ng tao, pero sinabi na ni Jesus sa Matthew 21:31-32. Ang ganda nito. Natatawa ako. Sana matawa rin kayo mga kapatid. Ang sabi ni Jesus, I tell you the truth. Matthew 21:31-32. I tell you the truth. Mauna pang maligtas ang tax collector, ang prostitute sa inyo. For John the Baptist came and showed you the right way. Pero sabi niya, kayong mga banal-banalan, banal na aso, santong kabayo, natatawa ko, hipokrito, hindi kayo makapasok sa langit. What? Sabi ng Pariseo, ano? Tax collector, grabe kasama yan, mga kurakot yan, prostitute. Pero mauna pa daw silang makapasok sa kaharian ng Diyos bago sa mga Pariseo. Bakit? Dahil itong mga tax collector na ito, naniwala sila kay Jesus Christ. At ito, ironic, na laki sa church, ayaw maniwala kay Jesus Christ. So huwag ka maniwala na porket anak ka ng pastor, ligtas ka na. Huwag ka maniwala na laki ka sa church, ligtas ka na. Mauuna pa yung mga walang iya na labas-labas dyan na walang damit, babaho ng kilikili. Mauna pa yan maligtas sa'yo kasi sila naniwala agad kay Jesus. Ikaw ang dami mong tanong, mga kapatid. Hallelujah. Ang salvation is not by morality, but it is by our faith in Jesus Christ. So sabi ni Nicodemo, so para pala mapalangit, kailangan ko maging, ano yan, Jesus? Born again. Kadiri naman yun. Babalik ako sa mama ko, yak. Hallelujah. Yun din siguro ang tanong natin. But salamat sa Panginoon, hindi yun literal. Kasi kung literal yun, tayong mga tigulang na wala na tayong pag-asa. Yung mga patay na yung mama natin, wala na tayong pag-asa, mga kapatid. Pero salamat, hindi yun literal.
but it is spiritual, mga kapatid. Hallelujah. You must be born again by water and of Spirit. Kung hindi ka pa baptized in water, I'm telling you tonight, magpabaptize ka na at tanggapin mo ang pangakong kaligtasan ng Panginoon. Kung wala ka pang Holy Ghost, magpakapuspos ka na ng Holy Ghost and be born again. Ano ibig sabihin ng born again? Last 5 hours, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng born again? Born again in Greek means 2 words. Ibig sabihin, number 1, born from above. Second, born the second time. So ibig sabihin, pag sinabi ni Lord, you must be born again, you must be born from above the second time. Kasi bago pa tayo nag-exist sa mundo, nauna naman talaga tayong isinilang sa langit, sa kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Doon tayo unang isinilang bago tayo lumabas sa mundo. Hallelujah! Doon talaga ang una nating birth. Pero nung dumating ang kasalanan, nahaluan ang ating nature ng kasalanan na nanggaling sa disobedience ni Adam and Eve, mga kapatid. But when you are born of water and of the Spirit, ibinalik yung dati mong original birth. You were born from above the second time. That's why when you were born again, ang concern mo sa buhay mo ay yung mga bagay pang above. Wala ka nang pake kung wala kang sports car, okay lang. Masaya na tayo sa, yung motor, sakyan, mga kapatid. Wala na yung appeal natin sa mundo, yung ating amor sa mundo. When you were born again, ang mind mo, ang heart mo, ay puro na sa eternal things. Born from above the second time. At paano yun mangyayari? You must be born of water and of the Spirit. Hallelujah. Dito, pinakita ni Jesus Christ na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa anong lahi mo. Kasi mga igsuon sa matagal na panahon, naniwala ang mga Hudyo na ang mga Hudyo lang ang maliligtas. Once a Jew, always a saved Jew. Hallelujah. Hallelujah. Basta galing sila kay Abraham, ligtas na sila, mga kapatid. Pero binasag yun ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ang lahi mo ang magliligtas sa iyo. Hindi ang nationality mo ang magliligtas sa iyo. Hindi ang race mo ang magliligtas sa iyo. You must be born of water and of the Spirit. And not by race and not by nationality. So ang salvation ay hindi sa inborn Christian. Ang salvation ay sa mga born again Christian. At wala naman talagang inborn. Kalokohan yun, mga kapatid. Hallelujah. Mabaptize sa tubig. Alam natin ang tubig, simbolo ng paglilinis. Hindi ko na-explain yan. Alam na natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Sinabi na sa Acts 2:38, sa Mark 16:16, sa Acts chapter 2, verse 41, 3,000 ang nagpabautismo, mga kapatid, sa loob ng isang araw, sa isang pangaral ni Pedro. Bakit, mga kapatid? Pag ikaw ay nagpabautismo sa tubig, ebidensya yun na ginawang bago na ni Lord ang isip mo at ang puso mo. That's why our prayer tonight, tanungin mo ang sarili mo, totoo ka na ba talagang na-born again? Totoo ka na ba talagang naglilingkod sa Panginoon? At ang prayer natin ngayon, Pastor June, marami sa inyo dito ang makatanggap ng Holy Ghost. Huwag po kayong masasaktan, pero sasabihin ko ang totoo. Hanggat wala kayong Holy Ghost, hindi kayo kinikilalang anak ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. In John chapter 1, verse 12 to 13, who were born not of blood, nor of the will of men, but of God. In 1 Corinthians 15:50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sino lang ang makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Ang Spirit at hindi po ang flesh and blood. That's why you must be born of the Spirit. Ibig sabihin, you must be filled with the Holy Ghost. Makatanggap ka ng Holy Ghost, mga kapatid. Romans 8:14, for all who are led by the Spirit, they are the sons of God. Sino ang anak ng Diyos? Yung may Holy Ghost. Pag wala ka pang Holy Ghost, hindi ka anak ng Diyos. But I claim tonight, people, you will receive the baptism of the Holy Ghost in Jesus' name.